Kaugnay sa nararanasang tagtuyot sa ilang probinsya sa bansa kahit wala pang El Nino, kausapin po natin si National Irrigation Administration Administrator Engineer Eddie Guillen. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Ma'am Kuling, magandang umaga po. Yes, ano ho yung mga lugar sa bansa ang na-monitor ninyong may nararanasan ng tagtuyot o drought? Well, dito po sa Ilocos Region po, sa Cagayan Valley. Kaya lang po, marami na po kasi nakalusot sa ating secondary cropping, Ma'am Connie. Kasi di ba binago namin yung cropping calendar. Apo. So, yung mga site po na kung saan yung mga malalaking dams natin, wala po tayong problema doon. In fact, nakadalawang cropping po kami. I see. At may ilang reports na nga po kami natatanggap kaugnay po sa problema sa ilang irigasyon. Gaano na ho kalala ang problema natin dyan at ano-ano ho yung mga nailatag ng programa ninyo or yung mga aksyon na ginawa na? Malinaw naman ang mitigation plan ng NIA. Pinapalakas natin, of course, yung water management, yung maayos na scheduling, yung canal clearing, desilting, para walang nasasayang na tubig. Pangalawa, pinapalawak po natin yung paggamit ng solar-powered at gravity irrigation para hindi tayong laging nakaasa sa fuel at siguradong may patubig tayo kahit tag-init. And then, yung pangatlo naman, ginagamit natin yung climate smart practices tulad po ng AWD, yung alternate wetting and drying technology natin, na kung saan nakakatipid po tayo ng around 30% po doon. At ang importante po, ma'am, is yung pag-adjust natin ng planting calendar para makatipid tayo sa tubig at maiwasan ng yung tama ng ganitong pagtagtuyot na po. Alright. At paano ho maapektuhan yung water supply naman sa Metro Manila ng mga pangangailangan po sa irigasyon ngayong tag-init na at kung sakaling matuloy pa nga itong El Nino? Ang supply po na kasama po dito po sa may Angat Dam, ma'am. Ang ginagawa po ng NIA para makatulong po tayo lagi diyan ay inire-release po namin yung ibang yung water rights namin, yung ibang nakatuka po sa amin na para maibigay po muna sa patubig. So meron naman po kaming ugayan dyan ng NWRB para po may prioritize din natin yung ang ating mga kababayan sa Metro Manila na hindi naman masyado naapektuhan po yung ating irigasyon. Sir, reaction nyo lamang dun sa panawagan po ng environmental group na Philippine Movement for Climate Justice na magdeklara na ang pamahalaan ng National Climate Emergency dahil sa lumalalang epekto po ng tagtuyot sa bansa. Well, niunawaan po natin yung panawagan ng Philippine Movement for Climate Justice. Totoo naman na hindi rin may kakailan, na lumalala talaga yung epekto ng climate change para sa ating magsasaka, sa supply po ng pagkain. Ngunit higit sa deklarasyon, ang tunay na sukatan naman yan sa NIA, ang aming tugon dyan, yung malinaw na pabilisin pa yung mga proyekto na nagbibigay ng konkretong solusyon tulad ng mga solar-powered irrigation. Nakita nyo naman na sunod-sunod yung aming inauguration po dyan. Kung magdeklara man po ng climate emergency, dapat lang itong samahan ng agarang pondo. Yun lamang po amin. Malinaw po na plano at mabilis na implementasyon. Dahil sa huli naman, ma'am, ang laban sa climate change ay hindi lang naman yung mga declaration na ganyan, kundi sa tubig po talaga na umaabot sa bukid. Yan po yung mahalaga po sa atin. Okay, nabanggit niyo po yung pondo. May malaki kakulangan pa ho ba kayo para katuparan po yung mga proyektong nabanggit niyo? Well, ang maganda naman sa ating Pangulo, talagang full support po sa NIA. Yung kasabihan po na put your money where your mouth is, ganun talaga siya. At ang suporta po niya sa NIA ay napakalaki po. Kaya kung napansin po ng ating mga farmers ngayon, iba pang mga stakeholders, na marami po tayo na iti-turn over ng mga bagong projects. Alright. Marami pong salamat. Yan po naman si National Irrigation Administration Administrator, Engineer Eddie Guillen.